Dito tayo. Sunod, mga kababayan. Panghuli natin to na pag-uusapan. Tapos mamaya, meron tayong another na pag-uusapan. Mamaya-maya. Sabi ni, Renz Love. Kent, malibog ka daw. Ano ako? Si Manong? Ano ako? Si Kibuloy? So ito mga kababayan yung sunod natin pag-uusapan. Ang sunod natin pag-uusapan mga kababayan ay patungkol na naman sa meron na namang Tweety Bird si Attorney Jesus Falces. So kanina nakita nyo, binutata, sinunog ni Attorney Jesus Falces itong si Sal Panelo. Ngayon mga kababayan, meron na naman siyang panibagong nababalitaan. Eto, Attorney Jesus Falces, binulgar ang kanyang nalalaman na kung saan meron daw mga retired military ang nag-aalok ng 10 million pesos para sa mga dating security guard ni Saldico na para gumawa ng peking testamento na idiin si Romualdez at si PBBM, no? Katulad kay Gutesa. 10 million pesos raw ang offer ng mga retired military. Naku po. Eto, mga kababayan, pakinggan ninyo Ay, hindi pala. Post lang ito. Ayan. Attorney Jesus Falces. Hindi nanggaling sa atin yan Kay Attorney Jesus Falces yan, mga kababayan. Alam nyo, sabi niya, A5, Wagyu level, info from my Tweety Bird. Yung Tweety Bird niya. A retired Major General of Armed Forces of the Philippines is offering up to 10 million to the ex-staff or security ni Saldico who would be willing to lie and corroborate cause story. Meron daw nag-message sa kanya yung kanyang mga Tweety Bird. Na meron daw isang retired Major General na military, nag-offer daw ng 10 million pesos para sa mga security noon ni Saldico na gumawa ng mga peking testamento na parang si Orly Gutesa at sakyan ang kwento ni Saldico para idiin si PBBM at si Romualdez. Itong mga DDS sadista talaga. Ayaw paawat kahit laging talo. Yan ang sabi ni Jesus Falces. Naku po, note. Ito, nag-note pa siya, mga kababayan. Ang dami na ginastos na mga sponsors and funders sa canceled EDSA rally. 4,000 max lang pumunta. Cut yung losses ng mga beshies. Ito pa, sabi niya, note number 2. I am not ruling out that Saldico is telling the truth, but until he admits he got kickback too. Diba? Sabi ni Saldico, wala daw siyang pera. And I will never believe him. Contradicting sila ni Gutesa, who said they left 11 luggage or basura sa condo unit niya sa BGC. Yan ang sabi ni Attorney Jesus Falces. So ngayon mga kababayan, dahil dyan sa sinabi ni Attorney Jesus Falces, mga kababayan, eto na. Narinig nga ng mga kasundaluhan at military na meron daw isang retired Major General na nag-offer ng 10 million pesos para daw sa mga ex-security guard ni Saldico na gumawa ng mga peking testamento katulad kay Gutesa para idiin si PBBM at si Romualdez. 10 million ang offer. So dahil dyan mga kababayan, narinig siguro ng military or ng AFP or Armed Forces of the Philippines, pinaimbestigahan ngayon. Pakinggan ninyo Sisilipin daw ng AFP ang source of funding ng kilos protesta sa EDSA People Power Monument. Tutumbukin nila kung sa local o posibleng foreign group hinugot ang pondo. Yan ang agenda report ni Francis Folve. Para sa Philippine Navy, malinaw na pinondohan at pinaghandaan ang kilos protesta sa People Power Monument nitong linggo hanggang Lunes ng gabi.
Ayon kay Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, naging grande ang Ma'am Ilidel, preparasyon hello ng po. kilos protesta mula sa mga pagkain at iba pa. Kaya aalamin nila kung saan galing ang pondo ng demonstrasyon, partikular kung local o domestic o foreign group. The support system was unusual when it comes to admin requirements or admin support given to the participants of the rally. And we are checking all possible leads, especially when it comes to funding. If these were done by domestic or maybe even, kung all we know, foreign groups. Ang UPI ay binubuo ng mga retiradong opisyal ng AFP, religious groups at iba pa. At muli raw nitong ipinanawagan sa kanilang programa ang pag-aklas ng mga sundalo sa pamahalaan. During the rally conducted over the weekend at the People Power Monument, there were again calls for the AFP to do unconstitutional actions. Iimbestigahan din ng AFP kung may aktibong sundalo na sangkot sa di umano'y tangkang destabilisasyon. Patay. Una lang sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na paiimbestigahan ang mga nanawagan ng pag-aaklas sa gobyerno dahil ito anya ay malapit sa inciting to sedition. Sa kabila naman ng lumalakas na ingay sa politika, muling giniit ng AFP na nananatili silang tapat sa konstitusyon. Para sa agenda, Francis Polve, Billionario News Channel. Ayan na, mga kababayan. Kita ninyo? So, ibig sabihin, naniniwala talaga ang Armed Forces of the Philippines na mayroong mga major o retired major general na nag-o-offer ng 10 million. At naniwala din ang mga military na meron talagang nagpupundo. Kasi bakit? Biruin mo ba naman nung nag-rally? Alam mo saan sila kumain? Sa Manila Hotel. 'Di ba? At take note mga kababayan, bago sila bumaba, yung iba naka-aircon bus, yung iba naka-van, SUV pa. Yung ibang van nga, Grandia. Saan ka nakakita? Magrarally kayo, tapos ihahatid kayo ng napakaraming Grandia. Minsan ihahatid ka pa ng mga itim na Hilux. Yung mga, meron pang mga, mga tawag doon, yung mga Ford na, tawag doon, yung parang Hilux. Ano bang tawag dyan? Ranger? Ford Ranger ba yon? Yung mga malalaki na walang yung likod. Biruin nyo, isa din yun sa kadahilanan mga kababayan nung merong mga nagraraling mga kabataan na nakamaskara ng itim. Ganon din ang sinakyan nila. Kaya nga, yung sinakyan na kotse na kulay itim, noong mga nanununog, doon sa Mindiola, ganon din ang sinakyan nung mga nagrally sa EDSA kasabay sa INC. Kita nyo yan? So may connection nga. Yung mga nanunog na mga kabataan na nakamaskara ng itim at may watawat na kalansay, at one piece na flag, no? Ay same na sasakyan na sinakyan ng mga nagrarally sa EDSA. Kita nyo yan? Hala, Diyos ko po. Diba, mga kababayan? Kita nyo yan? Yun ang katotohanan. Dahil dyan, mga kababayan, alam nyo na. Hala. Oo, mga Range Rover. May mga Raptor pa, diba? Mga Ford na Raptor. Kita nyo, may mga Ranger pa. Meron pang mga Navara, mga bistado talaga. Ma'am Jana Calunya, di ba? At kung hindi Grandia, ang sinasakyan nila aircon bus. Bakit mga kababayan? Kita nyo? Meron tayong ipapakita ngayon mga kababayan na meron ngang bus dito na naghahakot ng rallyista ngunit walang sumakay. Ito mga kababayan. Ito nakita niyo Ito po ay post galing kay Yam Yam Dizon. Kita nyo? Ayan, mga aircon bus na may sulat na partas, patungong Maynila, maghahakot ng rallyista. Ilang bus po yan, napakadami hilera. Kita nyo, ilang bus yan, bilangin ninyo. Ayan, kita nyo, ayun naghahakot ng rallyista. Napakahaba ng pila ng mga bus. Partas. At dito mga kababayan, nakasaad sa sinabi ni Yam Yam, the people did not want to go to
dahil sa yung 5,000 pesos na pinangakong budget per head, ay ibibigay lang pagbalik sa Ilocos Sur from Manila. At natatakot ang mga sasama baka pagbabatuhin sila ng mga kapwa nila Ilocano. Meron daw di umanong pangako na kapag sumama, may 5,000 pesos pag nakauwi galing Maynila, papuntang Ilocos Sur. Ngayon mga kababayan, ang tanong, baka pagdating nila sa Maynila tapos nagkakagulo, kulang pa ang 5,000. Kaya wala daw sumama kasi natatakot baka pagbabatuhin ng kapwa nila Ilocano. 'Di ba? Puro daw paninira ang channel na to. Ako naninira? My God, ano ako, DDS? 'Di ba? Ikaw ang naninira kasi ikaw yung pumunta sa channel ko nang hindi naman kita in-invite. Ngayon ko nga lang nakita yung pangalan mo eh. 'Di ba? Paninira ba 'yan? Pangingira ba yan? So, anong purpose doon napakahaba ng mga bus? Diba? So, ano yun? Nakapark lang doon? Kiber. Tapos, i-shoot mo pa sa araw ng rally ng INC? Ayan! Diyan mo malalaman na ang sabi nga ni Jesus Falsis, meron daw isang retired Major General na nag-offer sa mga dating security aide ni Saldico na gumawa ng peking testamento at idiin si PBBM at si Romualdez at sakyan ang kwento ni Saldico. Diba? So 10 million daw. Ang tanong, sinong papayag sa 10 million? Makukulong ka naman. Diba? Kita nyo naman. Si Orly Gutesa. Tingnan nyo ngayon, si Orly Gutesa umamin na. Bakit? Inuperan daw siya na pagkatapos niyang siraan at idiin si Martin Romualdez, babayaran daw siya. Ang problema, inamin na mismo ni Mike Defensor. Mga kababayan, pakinggan ninyo kasi mismo si Mike Defensor na nagsabi. Ito, pakinggan ninyo. Ayan, no? Ang kinakaawa ko, naintindihan ko, si Sergeant Gutesa, napapirma na po nila ng affidavit. Umatras na, iniba na ang kwento. Ang sabi niya, si Defensor at si Marcoleta ay babayaran daw siya sa kanyang sasabihin. Binidyo si Sergeant Gutesa, pero hindi po ko galit. Kahit nabaguhin niya kwento, naintindihan ko. Wow. Dahil pag ang pamilya mo, ang asawa mo, ang mga anak mo, ang tinakot, naintindihan ko, Sergeant Gutesa, huwag kang mag-alala, naintindihan ka ng sambayan ng Pilipino. Pakukonsensyahin mo pa si Gutesa. Ayaw na nga ni Gutesa sa'yo, nilaglag ka na nga. Tapos sasabihin mo. Alam nyo, malalaman mo mga kababayan, itong mga DDS, kapag alam nilang lalagapak na sila, kapag alam nila na mahuhuli na sila, uunahan nilang kakanta. Tignan nyo si Aimee. Wala na siyang choice kasi makukulong siya, sabit siya dyan. Pag nagsalita ang bagman, ano ang sinabi? Ang aking kapatid ay nagkukukin, nagpupulburon. Tignan nyo, si Marcoleta. Nung nalaman niya na sumabit siya sa salin at sa sose, doon sa programa sa Net 25, kumanta na rin siya, inunahan na niya. Si Mike Defensor, hindi pa lumabas na ang video na binidyo daw si Gutesa, tapos bumaliktad na daw. Inuna na niya. Bakit? Kasi alam niya na babagsak siya. Alam niya na lalagapak siya. Nangunguna na sila. Di ba, Ma'am Mildred? Enko. Yun. Di ba? Nauuna na sila. Diyos ko po. Kaya anong nangyari sa kanila? Stress. Diba? Stress na stress. Diba, Ma'am Remy? Hayaan mo na yan, Ma'am Remy. Mga buang yan sila, mga DDS. Diba, Bimbo Marcado? Sasama ka sa rally dahil sa 5,000, pag uwi mo tsaka kabigyan. Paano kung nagkagulo sa Maynila, makakauwi ka pa ba? Paano nakauwi ka nga kung sugat-sugat ka naman, kaya ba yung 5,000? Paano kung uuwi ka ng patay, di kulang pa sa kabaong mo yan?
'Di ba? Papupuntahin ka ng Maynila, sasakay ka sa bus ni Manong, tapos pinangakuan ng 5,000 pag uwi, makakatanggap. Eh paano kung nagkagera na doon, nagkagulo na? O hindi mo alam yung sitwasyon. Kasi rally yun eh. 'Di ba? May tension yan. Eh di yung 5,000 kulang pa yan sa pagpapalibing. Diyos ko. Nako. So yun lamang po mga kababayan.